Iniwan naman ng bagyong Nika na nawasak o lubog sa baha ang maraming bahay sa Isabela. At bagamat may nagsisiuwi na at nag-aayos ng bahay, problema ang posible ring pagtama roon ng bagyong Ophel. Mula sa bayan ng Etiague, nakatutuklay si James Agustin. James? Mel, ngayong araw na ito, mas tumambad yung pinsala na dulot ng pananalasa ng bagyong Nika. Dito po yan sa lalawigan ng Isabela. May mga umapaw na ilog, kaya naman hindi madaanan ang ilang tulay. Mga establishmentong natanggalan ng bubong, mga naputol na mga sanga ng puno, at mga kawad na lumaylay mula sa mga tumagilid na poste. Ilan lang yan sa pinsalang iniwan ng bagyong Nika sa Maharlika Highway sa Santiago City, Isabela. Sa barangay Batal natanggal ang yero ng bahay ni Mang Amado, kaya pansamantalang nakikituloy ang kanyang pamilya sa kapitbahay. Ngayon lang daw nila ulit naranasan ng ganong kalakas na bagyo. Nung mga bandang alas 2 po, sir, biglang lumakas yung hangin. Yan, kaya nga po ganyan ang nangyari. Yung mga gamit namin, inilipat namin lahat daw sa likod niyon. May ilang bahagi ng kalsada na abot binti ang taas ng tubig. Ang bahay ni Aling Lina at mga kaanak lubog pa rin sa baha. Kita pa sa pintuan ng marka kung gaano kataas ang tubig kahapon. Kahirap mga sir, kahirap. Wala kami pangbili ng kwan, mga yero, kahoy. Naalis lahat yung kusina namin. Andun, yung kwan niya, andyan kabilang bahay, yung nalipad na kahoy sa kayero. Abala naman sa paglilinis ng kanilang gamit si Gemma at kanyang mga pinsan. Umabot daw hanggang bewang ang baha sa kasagsagan ng bagyo. Ang hirap po sir kasi halos wala na pong maisalba na gamit. Lahat po mga bigas, ganun, mga damit po, basang-basa na lahat. Sa Etiague, kinailangan gumamit ng bulldozer para maigilid ang isang malaking puno. May mga bahay na nawasak, kabilang na ang kay Aling Leticia. Ang hirap talaga. Nag-iyak-iyak pa ako kahapon dahil mga apo ko wala kung saan po inaano. Sana nga po may makapansin sa amin at makatulong po. Ang mister naman ni Charmaine abala sa pagsasaayos ng nasira nilang bubong. Nauna lang po yung mga bata na nilikas na lang po. Tapos nung kami po kasi tinitignan po namin yung ibang gamit. Kaya inayos pa po namin. 3 tulay pa ang hindi madaanan sa Etiague. Kabilang na ang patungo sa bayan ng San Isidro. Ito yung bahagi ng kalsada na patungo doon sa Fogo Bridge. Pero dahil umapaw yung ilog, hindi na ito madaanan ng mga residente at motorista. Nagsiuwian ang mga lumikas na residente. Pero ngayon pa lang naghahanda na ang mga otoridad para sa paparating na panibagong bagyong Ophel. I-replenish po yung mga goods na naka-strategic plan po kasi kami bawat naka-cluster po. Bawat cluster, dun sa ibig po sabihin sa may region side, meron pong preposition goods po doon, pati responders. Dun sa forest, meron din po. May mga taniman at mga bahay sa bayan ng Ilagan na tumawini ang lubog sa baha. Sa drone video na ito, kita kung paanong sinagip ang mga residenteng natrap sa bahay nilang lubog sa tubig. Tuloy-tuloy rin ang pamimigay ng ayuda sa mga apektadong residente habang naghahanda na naman sa susunod na bagyo. Samantala patuloy naman ang pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Bagamat normal pa ang level ng tubig sa 188.98 meters, binuksan ang 2 spillway gate nito. Samantala, Mel, patuloy yung sinasagawang assessment ng provincial government doon sa lawak ng pinsala na naidulot ng bagyo, kabilang na doon sa sektor ng agrikultura. Yan muna yung latest mula dito sa bayan ng Etiague sa Isabela. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, James Agustin.